Magandang hapon, ako po si Eli Saludar. Secretary. Ito po ang inyong kaibigan, former Secretary Jing Paras. At andito tayo sa Iparas kay Paras. At muli, bumabati kami sa inyo mga kababayan. Ado paglinahon po ang maestro na nagpupugay ng isang magandang hapon sa inyong lahat. At siyempre mainit pa rin na pinag-uusapan ngayon itong si Pastor Apollo Kibuloy, yung hindi niya pagsipot, no? Actually, dalawang kapulungan ng Kongreso sa Kamara ay tungkol sa SMNI at sa Senado, yung mga di umano'y aligasyon laban po kay Pastor Kibuloy. At ngayon ay marami po ang nagtatalo-talo at siyempre nagbigay din po ng kondisyon ito pong si Pastor Kibuloy para siya po ay sumipot sa nasabing pagdinig dahil sa ayon po sa kanyang kampo ay marami ang yung may mga agam-agam po sila na baka hindi po makakuha ng patas na pagtrato, mga kababayan, dahil sa anytime, alam niyo naman kapag hindi po nagustuhan ng senador ang sagot ng isang resource person o testigo, anytime ilang minuto pwedeng ipakulong. So Secretary Jing, ano masasabi mo rito sa isyong ito? Paring Eli, paring Ado, totoo po yan. Kaya nga po talagang maski patayin pa si Ginoong Kibuloy, ay hindi talaga siya mag-attend dyan. Tama po yung maski ano pang gagawin nila kay Pastor Kibuloy, hindi talaga siya a-attend dyan. Dahil dito sa nilalatag ng kanyang abogado, ito po yung kanyang dahilan. Kasi alam mo, ito ay nasabi na rin ni Ginoong Senator Robin Padilla. Si Pastor Kibuloy is an ordinary man. But apart from that, he represents 6-7 million people who respects him. Alam mo, pag pinatawag ka dyan sa Senado, hindi naman final yan eh. Papahiyain ka, babastusin ka, yung dignidad mo, talagang titirisin ng mga senador. Hindi ka makapagsagot, yung abogado mo, when it comes to legal issues, hindi makapagsagot. So, si Kibuloy, hindi lamang siya sa pamilya niya na kinakarga niya yung kadami-daming Pilipino na nilirespeto siya. In fact, whatever we say, even if it's a cliche to say na son of God siya, pero mayroon pa rin meaning yan as a sign of respect. Di ba, paring Ado? So, ngayon, ito, mayroong interview sa kanyang abogado. At dito po natin maiintindihan kung saan po nanggagaling yung kanyang vehemence o yung kanyang refusal to appear in the Senate. Kasi dalagang mahal niyang sarili niya, mahal niyang mga taong mga naniniwala sa kanya. At after that Senate hearing, ano pang dignidad mayroon siya. Kung titirisin, babastusin, papahiyain siya ni Ontiveros na mayroon namang husgado na pwede niyang depensahan ang kanyang sarili at ito namang mga testigos pwede naman sila na mag-file ng kaso against him for the sake of justice, di ba? Ito po panoorin natin yung abogado, yung legal counsel. Ano ho ba ang katwiran po ni Pastor Kibuloy kung bakit niya ayaw sumipot sa ginagawang pagdinig ng dalawang kapulungan ng Kongreso dito po sa lower house ay tungkol sa SMNI franchise habang sa mataas na kapulungan po naman ay tungkol dito sa mga aligasyon sa kanyang pamamalakad po sa kay OJC? At this point, Sir Ted, I think ang authority ko lang is to represent the Pastor Kibuloy sa Senate po, no? Sa ganang amin po sa Senate, very clear po na maraming beses na namin sinasabi na napakadelikado pong umapir si Pastor Kibuloy sa Senate hearing because based po mismo, no, doon sa Senate resolution
na iniakda po ni Senator Risa Ontiveros, klaro po doon na sinasabing siya ay guilty na dun sa mga akusasyon na ginagawa sa kanya at hanggang ngayon po ginagawa niya yung mga krimen na yon. Sa amin pong palagay, yung resolution itself po is already incriminatory, no? And therefore po, maraming beses po namin sinasabi that we should uphold the right of Pastor Kibuloy under the Bill of Rights po, no? Kasi alam naman po natin, I think it's been widely known kung paano po isinasagawa ang hearing sa Senate, no? Sa pamumuno po ni Senator Risa Ontiveros, no? So it's a virtual inquisitorial po, no? Na nangyayari, may mga witnesses po na may mga alias, may takipang muka, and yet wala po kaming karapatan na i-cross-examine sila at hindi namin po alam kung sino talaga ang mga iyon. Yung mga identity po nila hindi klaro, no? So it's very dangerous po, no? Na umapir doon si Pastor Kibuloy. At isa pa po, ni-raise din po namin yung limitation, no, on the power of the Congress to conduct investigation. Under nasa Section 21 po yun, ng Article 6 ng ating Constitution, na ang pag-iimbestiga po ng Kongreso ay may limitasyon, no? That they have to respect the rights of persons affected po by the said investigations. At sa pananaw po namin, apektado, no? The life, liberty, and property of Pastor Kibuloy is gravely affected po, no? Because these are serious crimes, no? Being leveled against him po. So, kagaya po ng pagkaka-interpret ng Supreme Court sa kaso po ni Neri versus Senate Blue Ribbon. Sinabi po namin sa Senado sa pamamagitan ng aming sulat, 3 beses po kaming sumulat, no? Calling the attention of no less than the Senate President Subiri and the chairperson that the resolution itself is incriminatory po. Hindi na po namin kailangang hintayin, no? Na tanungin siya ng mga incriminatory sagot sapagkat the resolution itself po nakalagay na ron siya, kinumit niya na po yung crime. Opo. Pero sa usapin po ng kung hindi siya personal nasisipot sa Senado, kung kahit na po man lamang via Zoom or pamamaraan po through the internet na siya'y makaugnayan para lang humasabi na bagamat may agam-agam kayo sa pagiging impartial ng komite bilang respeto sa institusyon, ano pong palagay niyo doon? Ay, unang-una po, hindi po sign of disrespect po yung hindi pagsipot ni Pastor Kibuloy doon, no? In fact, we respected the Senate so much sa pamamagitan po ng aming liham, no? Na nire-remind lang po namin sila na may karapatan din po si Pastor Kibuloy na irespeto. Pangalawa po, pagpalagay po natin na si Pastor ay pumunta ron at pagpalagay na rin po natin na kaibigan niya karamihan ng mga senador doon at siya po ay kinlir doon. Just the same po, the only entity po or the only forum na mag-clear kay Pastor ay ang ating judiciary po, no? Kaya nga po, yung nangyayari pong pagdinig sa Senate, sa amin po, that's a form of usurpation of judicial authority that best belongs sa ating judicial system, no? Kaya napakaganda po yung ginawa ng Department of Justice. Yan po ang tamang proseso based on the principle of separation of powers po, no? Ng ating legislative, executive, and judiciary. Apo. Kaya po kami, kahit po sabihin natin may mga kaibigan si Pastor sa Senado, hindi rin po wala pong saysay yun. In the sense na he will not be cleared legitimately, no? Sa mga accusation against him po. So, kaya nga po, aming paulit-ulit na sinasabi, Sir Ted, isang pa na po sa korte or the DOJ should make a final resolution of the crimes being leveled, no, against Pastor Kibuloy. Napakaseryoso po ng mga allegations against him. Hindi po ito basta-bastang mga aligasyon, no? Opo. And these are already being punished po under our revised penal code and other special laws. Opo, pero yung nga po, no, sabi nga ninyo, ang proper forum po dito is the trial courts, no? Pero as you know din, di ba, lagi naman sinasabi ito ng mga nag-iimbestiga dyan, regardless kung kaninong komite na nag-iimbita ho ng mga resource persons in aid of legislation. At di rin matatawaran
yung pong mga desisyon ng Korte Suprema, yan ang kinikilala naman. Hindi ho ba? Bagamat may mga question kadalasan, pero yung pong karapatan din ng Kongreso na gawin yan, lagi din po naman pong dapat din natin binibigyan po ng pagkilala. So, going back po sa katanungan namin, kahit na po sa online lang, hindi siya aaten talaga. Hindi po, sapagkat ang punot dulo po niyan kasi, Sir Ted, yung resolution itself. So, sinabi na po, okay. So, sinabi na po kasi Ron na siya ay guilty. Opo, yung nga po. And siguro po, attorney, hindi rin bago sa inyo, di ba? Kahit na po sino mang, anumang committee yan, dati ho pa, nung pangunang mga Blue Ribbon Committee, lagi namang ganon, di ba, ang nangyayari dyan, no? Oo, yung iniimbestigahan po, usually, ang katanungan, sabi nga po ninyo, pointed at hindi ka nabibigyan ng pagkakataon na makasagot, di ba? Pag hindi sang-ayon doon sa kanilang gusto, nangyayari po yan. Pero yun nga din po, no? Bakit po hindi bigyan naman ni pastor ng pagkakataon ng publiko, nasagutin niya, at sigurado ako sa kanya ho namang husay ng pananalita, kaya niyang sagutin ito. Kung sakasakali man po, he can always invoke his right against self-incrimination. Opo, naintindihan po namin yan. Pero itong kaso po kasing ito, Sir Ted, napaka-peculiar po, no? On my experience po, I could be wrong, ito lang po ang Senate resolution na nagsasabing guilty na siya at kasalukuyan niyang ginagawa ang krimen, no? Kung gayon po, dapat kung meron nang nagawang krimen, that's already part of the executive duty po, no? To enforce the laws. Pangalawa po, alam naman po din natin na may mga pagdinig po sa Senate Blue Ribbon Committee. And as a matter of fact, may mga rekomendasyon po na magsampa ng criminal cases, no, against certain resource persons. But kung inyo pong maobserbahan, may mga kaso po na pagdating po sa husgado, na-acquit, napapawalang sala po. So, iba po kasi ang sistema sa mga korte. Ngayon po, yung mga, those already tried in public, no, they were already crucified in public as guilty. Tapos po, nakiklear sila sa mga husgado. Paano po naman natin may babalik yung kanilang dignity, yung kanilang reputasyon, and even the businesses or properties that they lost by reason of this kind of trial by publicity po, na wala silang power to cross-examine the witnesses po. Wala silang power to scrutinize kung totoo nga ba po yung mga sinasabing salaysay doon. Wala po Wala pong ganong sistema sa Senate. Kaya nga po, based on our legal standpoint po, useless po. Napakinggan nyo naman ng gusto. Ito si Mr. Ted Filon. Kasama ko yan sa Congress. Magaling magtanong yan. Pero dito, mukhang lahat ng mga tanong niya ay nasasagot ni Attorney Balayan. Kasi po, lahat ng mga sinasabi ni Ted Filon ay base lamang sa nakaugalian na. Katulad niyan, for instance, sinasabi ni Ted Filon na gano'n naman talaga sa Blue Ribbon, gano'n naman talaga sa ibang talagang tinitiris ng mga senador yung mga testigo. Pero ang ano naman yan alam natin na mali, na binabastos yung mga witness, hindi binibigyan ng karapatan na magsagot. Papatuloy ba natin? Ito, pagkakataon na makorek ito. Tulad din ng sinasabi ni Ted Filon. Doon sa tinanong niya si Lacson. Sabi ni Lacson, ganun naman talaga yan, Ted, dyan sa BICAM Hindi ba? Talagang napagkaugalian na yung tapos sabi ni Ted, hindi ba natin makukorek yan? So, the same question. Kung kaugalian na yan sa Blue Ribbon, kaugalian na yan sa Committee on Good Government or Ways and Means or whatever, kung mali, hindi ba natin pwedeng i-correct yan? Tulad ngayon na may pagkakataon na ang isang tao tulad ni Kibuloy ay pinapatawag, pero sinasalungat na niya ngayon yung mga kabastusan. Tingnan mo, mga kababayan, sinasabi dito, bakit ayaw mag-attend si Kibuloy? Kasi yung resolusyon mismo ni Risa, he's already condemned.
nakalagay doon mga criminal offenses na ni Kibuloy. Wala man lang alleged offenses. Kung maglilitis ka, pinapatawag mo yung testigo, kasi testigo pa yan hindi pa naman accused Kibuloy is being summoned as a witness. Pero yung witness na yan, pinasumon, base sa kanyang resolution, ay nakapag-commit na ng criminal offenses. Tingnan nitong resolution po. Basahin po natin, Resolution 884. Ontiveros said in a resolution that considering that crimes were committed within the territorial jurisdiction of the Philippines and considering that crimes are taking place even at present as Kibuloy remains free to run the operation. So, crimes are already committed. He is and crimes are taking place. Sino tapos ang allegation is ang perpetrator is the kingdom. Wala namang specific na si Kibuloy talagang nag-perpetrate tong mga crimes. Makikita mo doon sa mga tanong, yung hinihingian ng mga tithes, hiningian ng mga contribution, sinasabi, sila. Wala naman sinasabi, si Kibuloy mismo kumuha ng pera. Di ba? Pare, ano masasabi nyo? Yan sa... Ginagawa nilang ginojobos nila, pero when actually, sinisiraan nila yung tao. May konklusyon na Ano pang hearing? May conclusion ka na. Di tuloy mo na doon sa husgado. Ang masama dyan kasi, hindi, pare, dito, hinihearing at nagkonklusyon na sila. Pero sinasabi nga nito, Atty. Balayan, okay, nag-conclude na itong Senado na, I have committed a crime, Kibuloy, you have committed, pero hindi naman final yan kasi resolution lang yan resolution lang yan at i-recommend mo pa yan sa Ombudsman or sa DOJ. Prosecution. Sinasabi ni Atty. Balayan, what if pagdating sa korte na acquitted, hindi pala totoo yung judgment ng Senado. Pero bago ma-judge si Kibuloy doon sa husgado, siniraan na siya. Ang mukha niya sa habang naghihiring si Hontiveros ay kawatan ka, rapist ka. Kasi magko-conclude sigurado ang Senate niya na ito yung findings namin. But is that the final? No. Because that does not comply with the rules of court. That does not comply with the law on evidence. So, ang biktima dito, Secretary, yung presumption of innocence. Yes. Because ito, the judge na. Tapos pagka according mali pa yung sagot ni Kibuloy, they can always say, pagka hindi ka nagsabi ng totoo, ipakulong ka namin. Tingnan mo. Ganyan nangyayari. Ito, example dito sa kablustugan ng Senado, mga kababayan, na hindi pa guilty yung tao, may akusasyon lang, pero babastusin na, mumurahin na. Itingnan mo ito, example ng isang walang hiya na senador na wala pa naman kasalanan just because government employee na minor government employee, babastusin na lang porque nahalal siyang senador. Ito, example. Nasaan yung example na yan? So, meron ng rate na na-issue ang NLRC at hindi question yung rate na yon, hindi nag-TRO, nagpalang TRO. So, lumabas yung desisyon ng Supreme Court patungkol doon sa desisyon ng paglabas ng rate. Then why do you need another second rate? Your Honor, because... Sabi mo meron kayong policy. Yes, sir. Show us that policy. Nasaan? Show us. Nasa procedures ho na... No, kaya show us that procedure in black and white na nagsasabi na kailangan merong second rate. Show us. I do not have one with me. No. No, kung wala ka may pakita, then you're lying to me and I'll hold you in contempt. You're lying. Gusto mo makulong? Your Honor, No, sabi mo, huli ka na Sabi mo, that's not part of your procedure. Kailangan mag-issue ng second rate because that's part of your procedure.
Where is that procedure? Where does it say doon sa procedure ninyo sa LRA na gano'n nga dapat ang sistema? Show me. Pag wala ka na ipakita, nagsisinungaling ka, pakukulong kita sa baba. I do not have a copy, Your Honor. Why? I did not bring any... Then call it. Call somebody. Call them. Right now. I'll give you 15 minutes. Make a phone call. I'll check, Your Honor. Thank you. Call. Tingnan mo, napaka-baboy nitong taong ito. Bastos. Oh. Eh, siyempre yung tao, hindi niya dala. Nung nag-appeal siya, hindi niya dala yung dokumento. Sabi niya, sir, tapos sabihin na kagad, you're lying, alam mo, Dahil hindi dala, nagsisinungaling. nagsisinungaling, hindi niya dala yung Does that necessarily follow? because ito naman tao na ito, yung hearing sa Senate, hindi naman niya napag-aralan yung issue eh. Ha? Di ba? Hindi niya napag-aralan yung issue pagpunta dyan. O, tapos ganunin ka lang, ha? Na hindi ka man bigyan ng pagkakataon. Okay, tomorrow. Or in the next hearing, you bring that. Oh, para ano, pero just because senador ka, napakabastos mo na. At ano ba naman ito? Boy mo ba? Tulpo? Boy mo ba ito? Na gaganunin mo na lang? May karapatan din yan, government official yan, until such time that he is guilty of any crime. You have no reason to condemn this these resource persons. They're not there because they were respondent in a case, tapos babastusin mo. Ito pa, disente na businessman, bababuyin mo rin, ito si Consunhi, tingnan mo, binababoy. Excuse me, Mr. Consunhi, please, huwag kayong matulog dito. Please, wala kami binibaby dito. Hindi porket bilyonaryo ka, tutulugan mo kami. Don't do that, pambabastos siya. Hindi pa ako natutulog. No, nakita kita natutulog kayo. Huwag ka. Meron dito mga naapin na empleyado na napakatagal na. Tapos ngayon tutulugan mo para kayong naging sarcastic dito. Wag, bastusan yan. Wag mo kami bastusin dito. You don't have the right. Kahit na bilyonaryo ka, hindi ka exempted. Okay? Magpakatino ka. Gumising ka, dilat mo mata mo. Bakit mo kailangan isali yung bilyonaryo ka, wag kang gano'n dito? Baka pwede mo lang sabihin, Mr. Consunhi, are you sleeping? Or dapat bigyan mo naman konting, ha? Kasi yan, hindi naman binabastos sa pamilya nila eh. Hindi naman binabastos sa bahay niya yan. He may be a villain, but he has not been found guilty of being a villain. Ikaw, Eli, kayo, magsalita kayo sa ginagawa nitong abusado na senador na ito. Katulad nga sinabi ko kanina, ang biktima dito ay yung presumption of innocence. Kasi sila na ang accuser, sila na ang judge, sila na ang jury, baka sila rin na nag-execute. How many times have we witnessed na nag-invoke ng right against self-incrimination dyan? At pag laging ganun ang ini-invoke, at the end of the day, pakukulong nila because they will interpret it as non-cooperation with the Senate hearing. I'm telling a lie just because you don't want to speak, because everyone is conscious that the Senate investigation is in aid of legislation. Now, that is not final. We are not found guilty. We are just giving information. Because the final arbiter is the court. Huh? As long as there is no clear and present danger, at the end of the day, it is the judicial system that has given the final say whether you are found guilty and you are considered a criminal or not. Marami pa. At in an interview kay Ginoong Consunhi, alam natin si Consunhi maraming mga malpractices yan. Pero that does not license any senator to insult him. Ano ba naman yung pakiusapan mo, Mr. Consunhi, pwede ba huwag kayong matulog dito? Pero dadagdagan mo pa, maski bilyonaryo ka, hindi ka, di ba? Bakit mo pa kailangan i-insulto, di ba? Ha? And at the end of the day, nung nagsagot si Consunhi, hindi naman daw siya natulog. Ha? There are people daw na nakapikit ang mata, but they are listening. They are conscious of what's going on.
Hindi pala ako pwede dyan sa Senado. Hindi ka pwede kasi ikaw hindi ka nakikinig, natutulog ka talaga. May slip up. Oo, natutulog ka talaga. Si Consoli, according to him, At saka hindi ako milyonaryo. Oo, hindi ka pwede dyan. Pwede Senate. Pagka ganon, Guilty na ako. hindi ka pagsalitain, hindi kukulong lang ka nakakagalan. Ha? Oo. So, ganon po, mga kababayan. Ganon ang iniisip at dinadamdam ni Ginoong Kibuloy na baka may kagaya nitong bastos na senador na mumurahin siya I will put you in contempt. Nagsabi lang yung tao na, Sir, hindi ko pa masagot yan kasi hindi ko dala yung Policy. policy or regulation. Ay, nagsinungaling ka. Sige, Pucho, parating dinadala nila yung puder. Puder nila, yung high-handedness, parating nilang dinadala. At parang trigger happy na ipakulong ka kaagad. Ikaw paring Eli, matagal ka na dyan. Pero dito sa ginagawang investigasyon, sakali man na guilty sa Senate inquiry, tapos absuelto sa korte, di wala yun. Di ba kasi ang final talaga sa korte? Actually, wala naman talaga yan eh. Ginagawa lang na props ang mga witnesses. Pero gulpi ka na sa ano? Gulpi ka na. That's exactly what Kibuloy Kibuloy's lawyer is saying, that they have families too. And in fact, the resolution has already accused him of being a criminal. And kasalukuyan, he is committing crimes. Wala man lang alleged criminal or alleged crime. Parang hindi abogado nagsulat ng resolution. Kaya nga eh. Hindi kasi hat na umepal. Yan ang problema dito eh. Hat na umepal eh. Yan mga kaibigan, yun ang pinapakita natin na kinakatakutan ni Kibuloy na masagupa niya yung isang bastos na senador na hindi siya papasagutin. Kung mali naman yung sagot niya, ipapakulong na siya doon sa detention center. Pero at the end of the day, wala namang katuturan yan kasi hindi naman, these are not the judges that will find you guilty or acquitted, di ba? These very people na nag-iimbestiga sa'yo, papahiyain ka na kung ano-ano mga tanong, mga ganon. Tapos, they'll just come out with a resolution. Tingnan mo itong Parmali. Napakatakot-takot na nag-expose. Pero, at the end of the day, Eli, walang pumirma doon sa resolution. Tama, wala. Inaksehan ng panahon, kung sino-sino mga inimbestiga, pero nung dumating na yung final report of the committee, walang pumirma ng mga members. So, useless, waste of money, waste of resources. And in fact, the Supreme Court has even come up with a decision on that issue. Yun po mga kababayan. So, ito po ang masasabi namin. Wala kaming pinapaboran dito, ang hustisya pinapaboran namin. So, kung talagang tuusin nyo kung sinong tama, napakagaling na abogado itong si Attorney Balayan, i-analyze at pakinggan nyo ng husto. Kasi even Ted Pailon could not even penetrate. Magaling na magtanong si Pailon, pero tawag niyan? Sopla. Na dead end. Because pagka you are in the right direction, you are always aided by the Lord to present your case. And I'm sure that si Balayan, napag-aralan niya ng gusto, and he is a very good lawyer.
in that sense. So yun po ang, at yan sinasabi na rin po ni Attorney Topacio yan in so many instances, di ba? So yun po ang masasabi natin. So why don't you make your parting words para we'll move to another issue. Well, ako, ang concern ko lang dyan ay itong pinalalabas ng mga abusado sa ating gobyerno na ang poder ng Senado ay mas mataas sa karapatang pagtao ng isang citizen of the Republic. Hindi po totoo yan. Ang demokrasya po ay hindi base sa Senate powers. A democracy is determined on how it respects. Kaya nga may Bill of Rights eh. Oh. At hindi lamang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, pito, binilang ko eh. Yung violation dyan ni Hontiveros eh. Sa karapatan ng isang tao na maghayag ng sariling opinion and to be presumed to be innocent until proven guilty, and not in the Senate, in the judiciary. Sa makatuwid, or what Ado is saying, ang karapatan ng pantao under the Bill of Rights Supreme yan. is taken from the Constitution itself. Direkta. Isang provision yan, the Bill of Rights, the right of due process, the right against self-incrimination. So, dapat isipin ng mga senador na ito ay isang superior rights over the right to conduct an investigation in aid of legislation. In the balancing of rights, itong Senado, rules lang yan. These are merely rules of procedure that granted the Senate. These are direct. Karapatan po yan, direkta sa Constitution. Yung hinaing ngayon ni Kibuloy po, galing po yan mismo sa taong bayan, being the one that, absolute sovereign. that is the sovereign people that created the Constitution. And one of the provisions that the people created is the Bill of Rights. Under that Constitution also, it created Congress. Pero it's man-made. It's man-made. Yung kanilang rules of procedure in the Senate. Could that be more superior than the direct Bill of Rights? Could it be a resolution or a committee resolution in aid of legislation be more superior than the Bill of Rights? Pero siguro pinakamainam dyan, Secretary Jing, magkaroon na talaga ng pamantayan, halimbawa yung Supreme Court, kung hanggang saan ang hangganan ng sinasabing inquiry actually, in aid of legislation. Marami ng pamantayan yan. Ang dami ng jurisprudence yan. Pero alam mo, you know, the Senate will always insist on their yung power and influence. Yung jurisprudence. Kasi you know, ganito kasi yan, Eli eh. Yung jurisprudence is a passive is a passive act eh. Ang Senado active eh. So, bago pa i-call ang attention sila sa sa Supreme Court, i-violate na nila yung rules, maski may jurisprudence na nagsabing ganito yan, but they will always violate. They will always do something. Kasi sabihin naman nila, bahala na ang Supreme Court. Gawin muna natin yung kalukuhan natin bago ang Supreme Court. Total, passive ang Supreme Court eh. Hindi naman kagaya ng tatay natin yan at nanay natin sa bahay natin kung gumawa tayo ng kabulastugan doon sa bahay natin pinalo natin yung kapatid natin or nagsisigarilyo ka, sabihin na kaagad ng nanay mo at tatay mo, "Uy, hindi pa eh. Kailangan ka pa na magkaroon ng jurisdiction and bigyan pa ng due course bago masita itong violation ng Congress." Di ba? Ganun po. That's why they are capable of
perpetuating and abuse of their power because saka pa tapos being so powerful, normally takot yung tao na mag-raise ng issue sa Supreme Court. Di ba? Or some Supreme Court justices may even ignore kasi ordinary tao lang yan, ang kalaban nyo, Senado eh. So this is the imbalance. This is the imbalance of our judicial system. Tatanong ako, Secretary. No. Sila ba para patas na ang labanan? Are they willing to divest themselves of the parliamentary immunity against suit? Para makapag-demanda naman yung mga inaapi nila pag Pwede kinikwestiyon naman nila. Kasi ang presidente lang naman may immunity. Hindi, meron sila eh. Yung immune from Hindi, yung speech speech. Although that is not absolute. Mga alam pag nasa session. Privilege speech. Hindi, that's part of the session, yung committee hearing. They are capable of pero nalusutan ko si Trillanes. 2 beses ko siya nalusutan. Yung binira niya si President Duterte, sinampahan ko siya ng inciting to sedition. He was claiming immunity. Pero nawarrant siya ng 2 beses. Because it's not absolute. Under the U.S. jurisprudence, hindi yan absolute. Pwede pala. Pwede pala. It must be related. And it must be during... pertinent. Okay. So, yun po ang jurisprudence yan. Ngayon, dahil dito sa rally ni Kibuloy, mayroong isang matapang at palaban na tao. At may alam talaga siya. Kasi nanggaling siya bilang board of director. Pakinggan po natin ito si Ginang Sandra Cam sa pag-denounce niya sa kabulastugan, kagaguhan, kabastusan dyan sa loob ng PCSO. Na kasalukuyan daw, iniimbestigahan ni Tulfo, pero wala pang nakita tayong katuturan. Anong masasabi mo, Miss Sandra Cam? Ito, pakinggan natin. Itong general manager na si Melquiades na nanalo. Pero por Diyos y por Santo, itong PCSO ngayon, itong general manager na si Melquiades Robles, putang ina mo! Ninanakaw nyo ang pundo na para sa taong bayan. Ngayon lang ako, even in the previous administration, walang nananalo ng 600 million, 140 million, 280 million in a month. Walang nangyayari yan. Inaabot kami ng 2 to 3 months for a mere 40 or 20 million. Ngayon, last December, 2 na malalaking tinamaan, isang almost 400 million at isang 683 million. Saan napapunta? Sino ang tunay na winner? Kayo-kayo. Kayo-kayo. Ang loob ng PCSO ngayon ay puno ng sindikato. Kung maalaala nyo, nung birthday ng GM Robles dito sa Malacanang, have you seen that video of Liza Araneta Marcos? Diba ang sabi niya, Mel, I love you. Sabay-sabay tayo magiging
milyonaryo. Kapal na mukha! Kapal na mukha! Kapal na mukha! Kapal na mukha! Nung kapanahonan namin, sa aking opisina, pinakababa na ipinibigay ko sa bawat pumupunta sa akin ay 10,000. Pinakababa yan. Pero hanggang 100,000, hanggang 200,000, nakakabigay ang direktor nyong Sandra Cam. Dahil pag malaki na ang bill, sinasama ko yan sa board meeting at ako mismo ang nagmamakaawa sa kapwa ko mga direktor na magbigay ng 30,000 bawat sa funds nila. Maibigay lang namin sa mga taong naghihirap sa hospital. Sa ngayon, uulitin ko ulit ang pakikiusap ko sa lahat ng Pilipino na wag nang tataya sa loto. PCSO Manloloko! Ito po ay galing po sa isang dating direktor. Siyempre, alam niya ang patakaran dyan. At klarong-klaro po na mga kababayan na talagang there is really rotten. There is really something wrong. Napakatindi talaga ang kabulustugan na nangyayari ngayon sa PCSO under the leadership of Melquiades Langka Robles. At ako ay naaawa at nalulungkot dahil yung chairman, kaibigan ko, nakasama ko sa Kongreso, walang magawa, si Juni Cua. Napakalakas naman sana yan ng mga politiko, yung kanyang anak, gobernador, siya, ang dami ng beses naging congressman, bakit siya under the saya kay Melquiades Robles? Ano pa rin, Juni? Alam mo, idol kita tagal tayo magkasama, bakit nababakla ka dyan sa PCSO? Hindi mo sinasangga. Alam ko, wala kang ginagawang I believe na hindi ka kasabwat dyan, pero para sa taong bayan, dapat gumalaw ka naman dyan sa sirang-sira na po yung inyong ibahin. Institusyon, yung opisina nyo na PCSO. Sinasabi ni Mrs. Cam, ni Sandra Cam, dahil daw mayroong backer na nagsabi daw kay Mel Robles, mahal kita Mel, marami kang natulong, pero this time tulungan mo naman kami. Ibabangon natin ang bansa para maging milyonaryo tayo. Ibabangon natin ang PCSO, maging milyonaryo. Ito, pakinggan natin itong babaeng ito. Hi, Mel. Or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Napakalakas ng loob nitong si Mel Robles dahil may backer. At pinagsabihan siya, maging milyonaryo tayo, Mel. It goes without saying na, Mel, ayusin mo dyan. Kaya sinasabi ni Ginang Sandra Cam, dati nakapagbigay sila ng mga malalaking amount, tulong sa taong bayan, 30,000, 20,000, pero ngayon, hirap na ng mga makapagbigay
pila-pila pa ang mga mahihirap nating mga kababayan. 3,000 lang ang maibigay. Bakit? Obvious. Dahil kinukotahan si Mel para maging milyonaryo sila, baka iniipon lahat na magkakamkam na pera para maibigay di umano doon sa kanyang amo. Na mahal na mahal. You will be sexy as she. Okay. Ganun po ang mangyayari. At ngayon, mayroong investigasyon si Tulfo, wala pa rin. Wala pa rin, we have not seen the light of day. At marami ng rumors na nagkaayusan. Pero tayo may tiwala pa rin. May kasabihan na we will not give up until, kasi maski gaano kasama ang isang tao, mayroon pa rin certain goodness. Baka mapairal yung goodness. At ito si Eli, mayroong konting nabalitaan. Pero dito sa isyong ito, sa investigasyon sa PCSO, nagpapatuloy pa kahit hindi pa lumalabas yung committee report. Dahil sa yung proseso, hindi pa tapos ang investigasyon. At sa katunayan, ay sa Lunes, sa mga susunod na araw, ay ibubuking daw ni Senator may bagong Tulfo, expose. anomalya sa PCSO. Ito may isang winner na nanalo ng 20 beses sa loob ng isang buwan. 20 times sa loob ng isang buwan nanalo. Paano nangyaring magic yan? Yun. 1,800 combination. Tapos, 1,800,000 combination. Tapos, 20 times mananalo ang isang tao sa isang buwan. So, kasabit pa lang kasi naisabit na yung list of winners. So, yun, may nakita. Abangan natin yung detalye. Abangan natin. Sa privilege speech. Ayan, may pag-asa pa tayo na may kabutihan pa rin tayong inaasahan. Pero kung hindi lalabas yan, talagang... Tingnan natin, committee report kung maglalabas. Talagang kung mag-privilege speech, di pakinggan natin, sana mabawi niya yung mga kabulastugan na ginagawa niya sa mga witnesses. Okay, so, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas Kaparas at ganyan din po sa aking YouTube channel at Eli Saludar. At sa akin din po at Ado Paglinawan. Okay. Marami pong salamat. Magandang hapon, mga mahal nating mga kababayan. Iparas kay Paras.